tatlong klase ng pag-ibig sa mundo. Ang una parang fairy tale. Maganda, pero puro kasinungalingan. Ang pangalawa, yung nasa totoong buhay. Boring, draining, hindi dapat iyakan. At kung iiyak ka, walang maaawa sa'yo. Tissue, please. Sige po. Thank you. Bumili ka ng rosas. Xiaoye? 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 Sedative, astringent, tigis ng shock. Doctor, kumusta? Ang kapatid mo ay may matinding depression. Pinakaunang kailangan ay pagmamahal ng pamilya niya. Baliwala ang pag-hospitalize at mga gamot. Kung pwede, ilayo mo siya sa stress. Tandaan mo kahit anong bagay ay pwede mag-cause ng relapse niya, kaya bantayan mo siya. Si Lindsay Dang. Sino siya? Hindi mo sasabihin? Tatawagan ko. Huwag na. Sabihin mo, sino siya? Anong ginawa niya sa'yo?
opisina. Lumabas ka sa kotse! Hindi ka ba marunong mag-drive? Tama Lumabas na. ka! Pabayaan mo ako! Hindi ko palalampasin to! Tama na yan sabi! Tawad mo ako! Lumabas ka sa amin sa kotse! Hello, honey. Kumusta ang Valentine's Day mo? Romantic at sweet. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Morning. Alam mo yung husband mo, ay sorry, ex pala. Mabait naman kasi pinalaya ka niya ng Valentine's Day. Kinansel ko lang yung date ko kahapon. Naligo at nagpapogi. Inintay kong tawag mo pero hindi ka naman tumawag. Ako ang iyong bagong knight in shining armor. May tanong ako. Kanino mo ipinakilala si Xiaoya sa Jilin Group? Ipinakilala ko si Xiaoya sa personal manager. May crush kasi sa akin yun. Binasted ko nga lang. Actually, maganda siya. Kaso bansot nga. Tama ng kalokohan. Tulungan mo ako. Kakilala mo ba si Lin Sidang? Ka-opisina daw niya. Ano? Pati ikaw may crush sa kanya? Oo, interesado ako. Ano ba mayroon siya? Medyo mas patangkad lang siya. Medyo mas gwapo, mas mayaman ng konti. Paborito siya ng tatay niya at malamang siya magmamana ng Shilin Group pero posibilidad lang yun. Born with a silver spoon? Oh, reincarnation siguro siya. Edad? Kaedad natin. Married na? Unmarried. Romantic status? Single. Ang ugali? Super babayan siya. Makinig ka, ang mga katulad niya, matamis magsalita pero buladas lang. Iiwanan ka niya kapag nakuha na. Kaya mag-iingat ka, huwag kang magpapaloko sa kanya. Paging Mr. Lee, please proceed to the lobby. Sandali lang. Salamat. Hindi available si Mr. Lin. 5 minuto lang naman. I'm sorry, hindi talaga pwede. Miss Kim, tingnan mo to. Yes, ma'am. Tama ba to? Miss, hindi ka pwede pumasok! Sir, kailangan ng malaking puhunan. Capital intensive. Nasaan si Mr. Lin? Sorry sir, nalusutan niya kami. Miss, maghintay po Aalis ako pag tapos na ako. Bitaw. Ayos lang. Ikaw ba si President Lin Sidang? Suicide? May relasyon ba kayo? Imposible. Pwede mong panghawakan ang sasabihin ko. Wala akong ginawa o sinabi para linlangin ang kapatid mo. At pasensya na. Hindi ko siya kilala. Pero marami siyang text messages sa'yo. Ganun? Tawag sa simpleng bagay, email sa complex na tissue. Hindi ako nagbabasa ng text. Binubura ko lang. Ang ugali kong yan, alam ng katrabaho ko. Paumanhin. Ang dapat ay magbitaw na lang siya at ayusin ang problemang to. Sorry. Hindi maaari. At bakit? May patakaran ng opisina. Lahat ng empleyado ng Finance Department may pinirmahang special agreement. Hindi siya pwedeng mag-resign basta-basta na lang. Hindi po pwede ang ganyan. Mahirap ma-breach of contract. Huwag na niyang gawin. At saka, magtiwala ka. Aayusin ko ang kapatid mo. Paano mo gagawin yon? Una, isisikreto ko ang bagay na ito. Tapos kakausapin ko siya. Huwag mo na siyang lapitan. Huwag mo siyang maliitin. Kapag may ginawa kang makakasakit sa kapatid ko, lagot ka sa akin. Bakit mo ba siya pinuntahan? Wala siyang kinalaman sa ginawa ko.
Nabalitaan kong ikakasal na siya kaya nalungkot ako ng husto. Ganun lang. Kaya nga gusto ko mag-resign ka na lang muna. Ayokong gawin. Masaya na ako makita siya sa malayo. Nababaliw ka na ba? Hindi sa luluha para sa'yo kahit magpakamatay ka pa. Kaya ba't mo gagawin yun? Basta yun ang gusto kong gawin. Hindi ka na babalik doon magmula ngayon. Akong bahala sa kontrata mo. Huwag mo kong pakialaman. Ilang araw ko nang pinag-aaralan ng kontrata. Mahirap lusutan ang terms nito. Dahil non-disclosure clause. Walang butas. Ganon? Si Magnificent Gao hindi kaya? Hindi naman ako Diyos. Teka muna. Ba't kailangan niya mag-resign? Magandang kumpanya yun at lahat nangangarap makapasok dun. Sige. Pag-iisipan ko muna. Bakit? Mas gusto ko nung college days natin, hindi nakaponytail ang buhok mo. Agaw eksena ang mga mata mo, parang ganito. Pika. Wow. Agaw eksena ang mga mata ko? Oo. Huwag mo nga akong pagtripan. Alam mo ba kung anong mas hot na babae? Ang katulad mo. Walang pakialam kung maganda sila. Hindi na nagpapakyut tulad mo. Oh. Hello? Ano? Sa ngayon, ang mga pulis at bumbero ay nagsidatingan na dito. Okay! Bandayan nyo, hindi makatalon! Huwag nyo siyang Ako ang bugatti tatantahin! ng lalaking nasa taas ng building. Papasukin niyo ako. Itong ID ko. Pasok, bilisan mo. Talaga nagwawala na siya. Kaya mag-iingat ka. Kapag kinausap mo siya, huwag mo siyang gagalitin. Attorney! Attorney! Sagipin mo ang asawa ko! Pangarayan kayo lahat! Pagsasamahan niyo ako! Ikaw ba ang abogado niya? Oo. Sinabi mo bang gawin niya to? Siyempre hindi. Kagagawan niyo rin to. Trinato niyo siyang walang puso at respeto. Kami rin ay may mga problema. Paranin niyo! Tignan mo, nandito silang lahat. Pulis, bumbero, malaking kahihiyan. Ano ba ginawa ko sa inyo? Kapitan. Anong ginagawa mo dito? Ako ang public attorney ng worker. Ma'am, huminawa na po kayo. Hindi nakakatulong yan. Ayos din po lahat, ha? Dito po tayo. Bakit ninyo ginawa to sa kanya? Ang sabi niyo, under review pa ang injury reports ng worker niyo. Pwede niyo namang bayaran ng 200,000 yuan at medical expenses niya pero iniwan niyo siya Mahimik sa ka nga ospital. dyan. Ibigay niyo ang hinihingi niya. Ibigay niyo ang 200,000 na hinihingi niya. Mr. Lee, wala tayong kinalaman dyan. Kontraktor ang may Ibabot sabot sa niya. 200,000 sa ibabayad sa kontraktor. Ayaw niyang bumaba! Hindi siya naniniwala sa kontraktor! Gusto niya abogado niya ang magbigay ng pera o lulundag na siya! Sabihin mo, paparating na! Talaga nagwawala na siya! Bakit niyo na abogado? Hindi ko na siya kaya nagilaan dito sa inyo! Hetong pera! Handa ka na? Pwede akong umakyat, pero... Mapakit na sila! Huwag kang mag-alala. Tara, bilis na! Tara na! Sige, halika na. Bilisan nyo! Sabihin nyo, dala na abogado niya ang pera! Bilis, bilis! Miso! Anong problema? Miso! Kumapit ka. Papakit na si attorney! Kumalma ka lang! Relax lang!
Gusto mo ng Watson? Gutom na ako. Mr. Lin, ang toast na to ay para sa'yo. Salamat, iniligtas mong kliyente ko at inalagaan mo ako sa itaas ng building kanina. Cheers. Mr. Lin, isa pang toast. Alam kong mabuti kang tao kaya buong puso ako nagmamakaawa. Kahit na ang ginawa ng kapatid ko ay sobrang mali kasi naman sobrang gwapo mo. Alang-alang na talagang may crush siya sa'yo. Patawarin mo na siya, please, okay? Please, hayaan mo na siya mag-resign. Mizu. Bakit kailangan niya mag-resign? Bakit hindi na lang ilipat ko siya sa lugar na hindi na niya ako makikita? Okay. Kung hindi ka niya makikita, ayos lang yun. Mag-toast tayo. Waiter! Dalawa pang beef sa hotpot! Sa ating tadhana. Good. Alam mo, isa akong lawyer. Kaya kapag may tao nagsasalita, iniisip ko kaagad ang itututol ko. Pero, ikaw parang nakikinig ka. Parang gusto mo talagang unawain ng ibang tao. Nakikinig ka. Ubus na ang beer. Umorder ka pa. Sa totoo, nilalabanan kita noon. Ganon din kanina. Pero, nakikinig ka hanggang matapos ako magsalita. Kaya, bumilib ako. Bihira ang ganun tao. Kaya maginuman pa tayo. Nguyain mo. Baka mabulunan ka. Ang driver, padating na ba? Oh, malapit na. Uuwi na ako. Teka. Ihahatid kita. Huwag na. Malapit lang ang bahay ko dito. Ilang minutong lakad lang. Huwag mo sanang kalimutan. Ang pabor para sa kapatid ko. Salamat. Teka!
mo. Balang araw kapag ganito na ako katangkad. You'll marry me. Bakit? Bumaba ka na, tara. Ilang taon ka nga bro, galing bata ka pa din. Ayokong umuwi. Sasama ko sa'yo. Yan ang sinasabi ko. Lumabas ka na ng kotse para sabay tayong pumasok. Tara. Long time no see. Wait! Hey! Magkasama sila? Oo, ano nangyari yun? Grabe! Ano nangyari yun? Tagay sila! Pogi niya! Yun na si Atty. Attorney, si Lizzie daw na talaga yung ano nangyayari dito. Ang nangyayari, ikaw ay celebrity na. Nagkalat ang balita sa media. Ang sabi nila, sinagip nyo nila ng buhay ng isang suicidal na worker. Lahat ng babae ngayon, kinaiinitan ka na. Attorney, super gwapo ba siya? Magkwento ka naman sa amin. Maayos naman ang mukha niya. Isama mo kami kapag magkita kayo ulit. Sige na, Attorney. Isama mo kami. Pasok. Bakit kaya? Sa ngayon, ang Dihaw Cheng Sin Law Firm ay ang in-charge bilang legal counsel ng Zilin Group of Companies. Pero ang executive director nila ay inaresto dahil sa corruption charges. Kaya ang Zilin Group ay nagpaplanong kumuha ng bagong legal counsel. Kaya nga, iniisip ko, subukan natin. Ang consultancy fee pa lang, 1 million yuan na annually. Idagdag pa ang attorney fees. Sobrang dami ng kaso nila kada taon. At saka, meron akong kakilala na malapit at personal ang relasyon sa gwapo at binatang presidente ng Zilin Group. 2 beses na kami nag-meet pero hindi personal ang relasyon namin. Ayos lang. Kung hindi yun personal, gawin mong personal. Tawagan mo naman siya kahit minsan lang. Tahimik. Please lang, tawagan mo naman siya. Bigyan mo ako ng 3 dahilan kung bakit. 3? 100. Yayaman tayo. Kapag mayaman na, makakabili tayo ng bahay pati kotse, makakabili rin tayo ng opisina na may aircon. Ayos na sa akin na sumakay sa bus araw-araw. Lulundag ako. Magsusuicide na lang ako katulad ng kliyente mo. Huwag mo akong pigilan. Hindi. Boss Huwag mo naman. akong pigilan. Boss. Lulundag ako. Sandali lang. Uy, boss. Ayoko nang mabuhay kung ganito rin lang na mas mahirap ako. Boss, second floor lang, Lulundag ako. makapalihan ka lang. Mapapahiya ka lang yan eh. Pigilan. Boss, Kita tama ko sa na yan. buwan. Doon ako lulundag. Bes, maawa ka naman. Gusto mo ba makita magpakamatay siya? Kapag namatay siya, nasa konsensya mo yan. Tumingin ka naman sa paligid mo, kalunos-lunos ang kalagayan natin dito. Wala man lang tayong aircon, naka-electric fan lang. Tawagan mo naman siya, ha? Ito ang number, i-dial mo na. Please. Papunta na dito ngayon si Mr. Lin. Meron kang 15 minutes. Pagdating niya, magsimula ka na kagad. 5 para sa presentation, 10 sa Q&A. Malinaw ba? Apo. Manda ka na. Apo. Naku. Excuse me. Magsimula na kayo. Gawin mo. Mag-present ka na.
Ang Chingtian Law Firm marahil ang pinakamaliit sa lahat ng mga nagbibid na law firm. May 3 akong gustong sabihin. First, hindi namin kailanman inilabas ang confidential information ng kliyente namin. Second, hindi pa kami natatalo sa mga kaso pero wala pa kaming malaking kasong hinahawakan. At third, palagi kaming nasa panig ng kliyente at buong puso kami na nakikinig. Kung anong gusto ng kliyente at nangangakong gagawin ng lahat para sa kliyente namin. Palagi. Salamat. Sino ba ako? Bakit ba kasi ako nabubuhay sa mundong ito? Hello? Oh. Salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Oh. Nakuha natin! Diyos! Sinasumpa ka namin! Mag-party tayo! Sagot ko! Sagot ko! Party! Party tayo! Order lang kayo! Sagot ko! Sige ba? Inom lang! Zoyo! Ang maghihinting natin bayanin! Kung i-anunsyo na ang King Chang Law Firm ay opisyal na magbubukas ng bagong yugto, isang matagumpay na hira! Si Zoyo ang magdadala sa atin na matagumpay na hira! Attorney Zo! Uy. Alam kong late na. Sorry. Sa totoo, alam ko naman na ang firm namin ay hindi competent. Kaya, salamat, boss. Gusto kita, Soyo. Kaya gusto kong gawin ang pwede kong itulong sa'yo. Hindi talaga ako marunong manligaw ng babae. Kaya diretsuhan ko na lang sinabi. Kung di kita sagutin, mawawala ba ang kontrata namin? Malamang. Biro lang. Boss, flattered ako na gusto mo ako. Pero kung magpapauto ako sa'yo at maniwalang talagang gusto mo ako, wala na akong ipinagkaiba sa kapatid kong hibang. Ako'y... Hindi lahat naniniwala kay Cinderella. Maliban dun, wala akong stepmom. Kaya hindi ako pwede.
Hindi pa kami pumipirma sa kontrata. Kaya pwede pang i-cancel. Gumagabi na. Paalam. Kumusta? Tinawagan ako ng personal department kahapon. Ililipat daw nila ako sa finance department sa Shinlin Logistics. Anong pwesto? Chief teller daw. Promoted ka? May pay increase? Oo. Parang ayaw mo. Ewan ko. Sis, bakit ginawa nila to? Sinong sila? Xiaoye, empleyado ka. Boss mo siya. Tandaan mo yun. May sarili siyang mundo at meron ka din. Itigil mo na ang pagpapantasya mo sa kanya. Hindi ka niya mamahalin ng totohanan. Ha? Bakit mo pala kasama si Mr. Lin? Kailan yon? Nung sa building. Yung worker kliyente ko. Kailan lang naging legal counselor ang law firm namin ng Jilin Group of Companies. Kaya, magmula ngayon, malamang ay palagi ko na makakatrabaho si Mr. Lin. Naiintindihan mo? Xiaoye! Xiaoye, may blind date ka bukas. Ayokong sumama. Sasama ka. Hey! Nandito na kami. Sige, maupo ka. Maupo ka. Siya ang aking big sister, si Zoyu. Ako naman si Dingja. Dingja, hello. At siya naman si Xiaoye. Kamayan mo. Hello. Excuse me, ang name mo galing sa Jai Bingding, tama? Tama ka. Pang-apat ang Ding. Kaya inisip ni Mama parang pangkulelat na apelido. Kaya naman Gia ang ibinigay na first name ko. Para pang-una naman ang pangalan ko sa eskwela. May sense of humor palang mama mo. Magandang pamilya niyo. Tama, quiet type siya na sincere. Hindi katulad ko na matamis lang ang bola. Iwasan mo ang mga playboy na mayaman. Hindi mo sila maaasahan na maging tapat sa'yo. Kuha mo. Kausapin mo. Ano ba ang ginagawa mo pag gusto mo mag-relax? Tumulala. Oh, coincidence! Mahilig din siyang tumulala. Wow! Kapag tulala siya, parang lantang gulay. Teka, gusto mo manood tayo ng sine? Ayoko muna. Manood ng sine? Uy, magandang ideya yun. Good idea. Ang kabataan ay dapat manood ng sine. Dapat sa sinehan at hindi mga pirated DVD. Yan ang bag niyo. Sige na, manood na kayo. Huwag puro standby ang gawin. Labas-labas din pag may time. Bilis din, ikaw na bahala sa kanya. Hello? Bukas?
Hindi mo matandaan? Kailan? From Hong Kong to Shanghai. Sa aeroplano magkasama tayo. Umiiyak ka kaya binigyan kita ng pack ng tissue. Hindi ko talaga matandaan. Ikaw lang ang nakita kong umiiyak na baliwala ang mga tao sa paligid. Alam mo, lahat ng tao ay napansin ka sa aeroplano. At akala nila ako ang dahilan. Iniisip nila tayong dalawa magjowa. Nakailang abot ako ng tissue sa'yo. Nagpasalamat ka sa akin, hindi mo matandaan? Ikaw pala yun? I'm sorry. Ang mata ko ay namamaganon. Pasensya na. Pwede bang malaman kung bakit ka umiiyak nung araw na yun? Curious lang talaga ako. Nung araw na yon, ako at ang ex ko. Tinapos ang divorce namin. Tinapos ang 3-year marriage. Maliban sa heartbroken ako, ang return ticket ay sold out kaya persado mag-first class. Ako nagbayad nun. Kaya sobrang iyak ko. Nagastusan na ako sa eroplano, tapos siniwalayan pa ako. Sa tingin ko baliw ang ex-husband mo para iwan ka niya. Hindi ba? Pwede mong sabihin kung bakit kayo nag-divorce? Wag na lang. Ikaw naman, balitang ikakasal ka na. Ako? Malayo mangyari yun. Wala pa akong girlfriend. Talaga? Totoo nga yun. Wala nga akong mga kaibigan dito eh. Nagpunta ako sa Amerika noong nasa middle school ako. Diretso sa trabaho pagbalik ko. Ang mga tao sa paligid ko, kung hindi empleyado, mga partners. Ganbei. Ganbei. Zoyo, gusto kong balang araw pakasalan ka. Pero diborsyada na ako. Kahit na. Ubus na ang toothpaste. Meron pa ba tayo? Sumasagot sa akin. Kanina pa kita kinakausap. Ano ka ba? Sa South American rivers and lakes na kilala sa katangawan nitong kumain ng kapwa niya isda. Kilala sila sa kanilang matulis na mga ngipin at malakas na panga.
Meron kayong 5 seconds para isulat ang inyong sagot. Timer starts now. Excuse me, nasan si Atty. Zo? Doon sa likod. Thank you. Gusto ko mag-apologize kung nabastasan ka sa akin kagabi, pero seryoso ko. Pakakasalan kita. Ayokong ma-inlove at mawala ng tamang pag-iisip at desisyon. Ayoko namang hingi ng tissue at magpunas ng mga luha ko. Ayokong lumagpas sa client-lawyer relationship. Akala mo ba'y pinaglalaroan lang kita? Sa tingin mo ba playboy ako na mahilig lang maghabol ng mga babae? Hindi ako ganun. Mataas ang respeto ko sa mga babae. Kung ganun ka nga talaga, dapat hindi ka bastos. Napupunta dito ng walang paalam. Boss, umalis ka na. Takot ka. Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Uy, ba't nandito ka? Gusto kitang makita. Nagdala ko ng lunch. Thanks. Hello? Dad! Nandito ako. Kita mo ako? Nakikita kita. Teka lang muna. Hello po, sir. Sorry, hindi ko kayo natatawagan. Nung nakita ko siya, maraming bumalik na alaala. Opo. Kain na tayo. Dahil bata pa siya. Opo, sir. Tatawag ako ulit. Thank you. Masarap? Ang kotseng ito ay merong 3,200cc V6 engine at maliban dun, ito ay may dual clutch. 5-second acceleration from 0 to 100 kilometers per hour. Tama ng sales talk. Wala akong maintindihan. Ba't wala kang pagpapahalaga sa kotse? Ay! Lotex! Huwag kang makulit. Sir, eto na siya. Hello, Mr. Lin. Hello. Nung isang araw, nag-meet tayo sa presentation. Hindi ko matanda ang nandun ka. Yung pinakaunang meeting ba? Busy ako sa pagkasikaso sa mga detalye ng plano. Sobrang busy. Sorry, anong posisyon mo sa firm? Ang posisyon ko, boyfriend ni Zoyu. Yun na. Attorney Zo, mga importanteng business files ito. Nandito ang schedule charts at plane tickets. Thank you. Oy, Zoyu, huwag kang masyado magtrabaho. Ha? Dinner tayo pagbalik mo. Sige na. Mag-ingat sa biyahe. Paalam!
Jilin Heavy Industries. Oras na ngayon ang off nila. Ang buong Jilin Group ay nakafocus sa project na ito. Kaya naman, hindi tayo pwedeng magkamali. Huwag ka mag-alala. Ang real estate law ay isa sa mga specialties ko. Sisiguraduhin ko na sa ating negosasyon ang Jilin Group ay maximum ang profit. Oo nga pala, Atty. Zo, ang nanay ni Mr. Lin ay mula sa Sanya. Pumanaw ang nanay niya matagal na panahon na. Bata pa siya nung nangyari yon. Pagkatapos ipinadala si Mr. Lin ni Chairman abroad para doon na siya mag-aaral. Matagal siyang abroad at 10 taon na siyang mag-isa lang. Siguruhin mamimit ng contractors ang deadline. Basahin mo ulit ang kontrata bago ipanotaryo. I-entertain nyo ang mga bisita at mga partners mamaya. At i-schedule nyo ang pagdating ko doon 1 hour bago magsimula ang seremonya. Anong oras ba ang start? Death anniversary ng mama ko. Tuwing anniversary niya, nagsusunog ako ng litrato ko para sa kanya. Para makita niya ako habang nasa langit siya. Dapat ang pinili mo yung nakangiti ka. Bakit naman seryoso yung pinili mo? Wala akong dahilang ngumiti. Pero ikaw masiyahin ka. Sana lang ay matularan kita. Ang mga mahirap ay masiyahin. Narinig mo na ba yung happy being poor? Happy being poor? Poor ka ba? Kumpara sa'yo, lahat kami ay mga poor lang. Pwede bang bilhin kita ng pera? Nabili mo na nga ako. Sa'yo na ako nagtatrabaho. Paano kung higit pa doon ang gusto ko? Good morning, Atty. Zo. Mr. Fu, ang aga mong gumising. Ganitong oras talaga ako nagigising. Hindi ko kaya matulog na mahaba. Order ako ng kape. Gusto mo? Sige, katulad ng sayo. Waiter? 2 tasa ng kape. Mahilig ka ba sa kape, Mr. Fu? Medyo nasasobrahan na yata ako sa kape. Tuwing umaga nagkakape kami ni Mr. Lin. Tignan mo yan. Nanginginig kapag hindi nagkape. Sobrang busy ni Mr. Lin. May oras pa siya magkape? Oo. At nagpupunta siya sa parehong kapihan araw-araw. Yung kapihan dun sa Zhongshan Road. Zhongshan? Oo. Hindi
Hindi ko maintindihan kung bakit di siya nagpupunta araw-araw. Meron namang kapihan sa first floor ng apartment niya. Maganda naman doon pero nagdadrive siya ng kalahating oras papunta sa kapihan sa Zhongshan Road. At uupo siya doon mula 8:30 hanggang 9. Tapos kalahating oras na drive papuntang opisina niya. Siguro kakaiba ang lasa ng kape doon. Palagi ka nagpupunta dito? Paminsan-minsan. Gusto mo ng kape? Umupo ka. Isang tasa ng cappuccino. Hello? Attorney Zo. Pupunta ako sa business trip. Mahigit isang linggo. Pwedeng tawagan kita pagbalik ko? Oo. Tumawag ka. Isang linggo lang naman. Hintayin mo ako. Close my eyes, I can see the stars. Close my ears, I can hear you still. If you're lost, I will find you again. Yes, I'll use every night and day. Ladies, tatlong stages ng pag-ibig. Premyo ay 10 yuan. Sagot na. Kiss Sex Baby! Hindi. Park Hospital Court! Hindi rin. Car House Gold! Ang sosyal. Wife, Mr. Secretary! Mali. Nakatipid ako ng 10 yuan. Oy, 10 yuan. Tatlong stages ng pag-ibig. Lawful, unlawful, lawless. Congratulations! Tama ka! Ano ba yan? And now we can stop this train.
Nandiyan na ako bukas ng gabi. Pwede ba tayo mag-dinner? Pasensya ka na, pero may trial kasi on intellectual property issues. Bukas ng gabi, lilipad ako papuntang Beijing. Anong oras ang flight mo? Mga 8 p.m. Nandun ako ng mga 6. Meron tayong 2 oras. Mag-meet na lang tayo sa airport. Sige. Labas. Bakit naman? Hindi ka kumatok. Uy, may nangyayari. In love ka na ba? Hello? Dumating ka na? Hindi pa. Nasa Hong Kong pa. Dahil sa lightning storm, lahat ng flights delayed. Anong oras ka darating? Ewan ko. Hindi ko alam kung kailan lilipad. Paano na? Pwede bang maghintay ka hanggang final boarding call? Sige. Okay. Pwede ka lumabas sa security check. Hindi pwede. May trial bukas. Kailangan ko umattend. Sige, magmamadali ako magpunta dyan. Bye-bye. The gate will close in 5 minutes. Please board the plane immediately. na po. Lilipat ka sa Beijing? Dadalhin kita doon. Asawa't concubines, maraming anak, mahaba ang buhay. Zoyo. Parang alam na alam mo kung anong gusto mo sa buhay. Maiksi ang buhay.
Kaya sinusulit ko to. Kaya ang bawat sandali nilulubos-lubos ko. Alam kong mahirap. Kaya lang, hindi ko hahayaang may magdikta sa puso ko. Ayokong malimitahan sa sinasabi ng iba. Susundan ko kung saan ako tatalhin ng aking puso at damdamin. Mukhang mamahalin. Kasi ikaw ang may suot. I love you. Zoe. Gusto kitang pasayahin. Habang buhay. Nalilito kasi ako. Natatakot ako sa future. Huwag mong isipin ang future. Akong bahala sa future. Kailangan mo'y nakahanda na. Ayos na ang sa hotel. Merong kotse. Hinihintay ang pagbaba mo. Salamat. Hindi ka na dapat magpasalamat. Sidam. Nakalimutan mo ang shirt mo. Nilaban ko na. Ibabalik ko sa'yo. Pinapanood ko tong sumasayaw sa balcony. Gusto mong magsayaw? Aba, oo. Magsayaw tayo sa buwan. Oo. Sayaw tayo. Oo nga pala. May credit card akong iniwan sa ilalim ng door key. Para sa'yo yun. Talagang binibili mo na ba ako? Kung pupwede lang. I-credit card ko. Ilang taon na ako nagtatrabaho para kay Mr. Lin. Ngayon ko pa lang siya nakita ng ganito kasaya. Marami salamat sa'yo. Sa totoo lang, walang madali sa buhay niya. Hindi siya makapamuhay sa paraang gusto niya. Hindi niya magawa kung ano iniisip niya. Kaya, unawain mo siya. Kahit na kung minsan ay nasasaktan ka na.
Mas malaki sa inaasahan ko. Walang bulaklak dito? Teka. Gusto kong sabihin ang prerequisites ko. Prerequisites? Ayoko ng pera mo. Kailangan mong gawin to para komportable ka? Kung may oras tayo at gusto natin, o kung miss natin ang isa't isa, dapat tayong magkita. Hindi tayo dapat mag-alala sa isa't isa. Hindi dapat ipwersang kahit na ano kung wala tayong oras o di natin gusto. Dapat gawin mo na ang gusto natin. Kung gusto mo na akong iwan, gawin mo lang. Kung gusto na kitang iwan, dapat pakawalan mo ko. Yan ang prerequisites ko. Kung yan ang mga kagustuhan mo, ayos lang sa akin. Pero para sa akin, pangarap ko'y magkasama tayo habang buhay. Huwag nating isipin ang future. Mabuhay tayo na iniisip lang muna ngayon. Sino yan? Siguro may ginagawa kang kalokohan, no? Ipapakilala ko sa'yo. Siya si Jiang Xinyao. Magkaibigan ng mga tatay namin. Siya ang pinakauna kong estudyanteng tinuruan. Katatapos lang niya mag-aral sa England. Siya si Zoyu. Legal counselor ng kumpanya. Hello. Hello. Sana hindi ako nakaabala. Ano ba yung dinala mo? Pagkain para sa'yo. Ganon? Kainin na natin. Tara. Nagde-date na kayo? Oo. Magpapakasal na? Hindi pa. Siyempre. Kain na. Ang sarap. Ang sabi ni Chairman Lin, dahil may problema ang pondo ng proyektong ito at ang stock market ay hindi ganun kasigla, dapat ay wala ng mga negatibong chismis na kumakalat tungkol sa'yo. Nagalit si Chairman nang makita niya ang mga litratong yan. Sobrang galit. Nahanap niyo na ba ang kapatid ko? Hindi pa namin siya makita. Mr. Lin, may
May grabing ginawa ang nakatatanda mong kapatid at dapat mo nang malaman ito. Sino nagbigay sa inyo ng mga ganitong karapatan? Sino ba kasi ang boss nyo? Sino ang in charge sa department na ito? Kung meron naman palang pumalit sa akin at gumawa ng mga desisyon, bakit kailangan pa ako dito? Tandaan nyo, kahit na anong mangyari, ang responsibilidad ay nasa akin pa rin. Naintindihan nyo? Lumabas kayo. Anong problema? Wala ito. Ba't galit na galit ka? Ang kuya ko naglistay ng pera at nag-speculate sa stock market. Ito yung pondo ng kumpanya na laan para sa project sa Sanya. Sa tingin ko sinadya niya to. Anong mangyayari? Sorry. Biglaan to't di ko inaasahan. Kailangan kong umalis na naman. Naiintindihan kong busy ka ngayon. Huwag mo na akong problemahin. Mag-ingat ka. Sabi ng tatay ko, dapat magandang tingnan ang likod ng lalaki. Manood ka. Desisyon, hindi ko narinig to. Selas ka? Kung gusto mo, may habol ka pa. Hindi pa naman kami kinakasal eh. Natutuwa ako. Ang inaasahan ko, madidismaya ka. You've always been one of our finest customers. But it's devastating to inform you that it's just not possible for us to support you any longer. You have my apologies. Sandali lang, ma'am. Hello, Chairman. Miss Zoyo, ang relasyon niyo ng anak ko, wala akong pakialam. Ang buhay ay parang isang dula. Ang bawat isa ay may papel na ginagampanan sa harap ng ibang tao. Mabuti ang puso mo. Palayain mo si Sidong. May sarili siyang buhay. May mga responsibilidad na dapat siyang asikasuhin.
Kumusta ka habang wala ako dito? Ano sa tingin mo? Nahihirapan ka na? Kailangan kong mangutang. Mamahalin mo pa rin ba ako kapag naging pulubi ako? Hindi. Tama. Regalo ko sa'yo. Mag-ingat sa pagtawid sa intersection. Walang pedestrian footbridge. Tatawag ako. Attorney Zhu, may bisita ka. Tuloy po. Pwede ba tayong mag-usap? Pwede ka ba? May nakuha tayong fax mula sa Megacorp. Ang sabi nila, hindi na sila bibili ng ating RP. Sabi ng MT Rooney sa fax, wala ni isang investor ang interesado. Mr. Lin, nandiyan na si Chairman. Gusto nila tayong bilhin sa pinakamababang presyo. Tapos pagpipira-pirasuhin at ibebenta nila tayo. Sayang, nasira ang master plan. Mahilig akong maglakad. Lalo na kapag may iniisip ako. Naglalakad ako ng malalim ang iniisip. Ang mga philosophers naglalakad din pag nag-iisip sila ng philosophical questions. Sorry, Miss Chang. Wala akong masyadong oras. Anong gusto mong sabihin? Attorney Zhu, alam mo ba ang pangarap ni Lin nung bata pa siya? Sa oras ng kagipitan, ang leader ay hindi dapat mataranta. Hindi dapat mawala ang ngiti. Ginawa ko na lahat. Nilalabanan niya lahat ng pagsubok at tinutupad ang pangarap niya. Palagi akong may tiwala sa kanya. Na palagi siyang magwawagi. Miss Chang, anong kinalaman ko dito? Ano ba kasi? Attorney Zhu, ano ba ang pwede mong gawin para sa kanya? Sorry, Papa. Kumpadre. Nakatakdang maging magiting siyang lalaki. Anong gusto mong gawin ko? Matapos ang 4 years ng paghihintay, sa wakas, magiging magbiyena na tayo. Oo. Pakiusap ko, ang prenuptial agreement namin, ikaw na lang ang gumawa.
Kasi ayaw niyang sumagot sa phone. Huwag na tayong magkita ulit. Hindi ko siya pakakasala. Nandiyan ang kapatid ko. Umuwi ka na. Soyo, ikaw ang mahal ko. Maniwala ka. Tapos na tayo. Alam ko simula pa lamang, wala tayong kinabukasan. Parang may hindi pwedeng tawiring bundok sa pagitan nating dalawa. Tapusin na natin. Pakiusap. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Zoyo, huwag. Bigyan pa ako ng panahon. Ayokong maging third party sa inyong dalawa. Gagawin ko na ang draft ng prenuptial agreement niyong dalawa bukas. Sana lang ang Jilin Group of Companies ay mapunta na sa'yo. Huwag mo akong iwan. Si Jiang Xinliao ay mabuting babae. Magiging mabuting asawa mo siya. Sa prenuptial agreement. Pakitignan kung may gusto kayong idagdag o baguhing item. Ayos na to. Ang fiancé. Dahil walang comment ang fiancé tungkol sa property inventory, pwedeng sabihin walang disagreement. Pakiusap, pakipirmahan sa ibabaw ng iyong pangalan.
Kung sakali magkakaroon ng dispute tungkol sa prenuptial agreement, at kung magkakaroon ng legal proceedings o validity issues, ako ang third party na tatawagin para tumistigo sa korte tungkol sa prenup. At ang bagay na to ay ina-acknowledge nyo na pumapayag kayong dalawa. Oo. Uy! So! Oh! Umupo ka. Ba't ka ba naglasing? Ay, sige. Huwag ka nang umiyak. Ayos lang yan. Ay, huwag na. Tama na. Huwag ka nang uminom. Ay. Gaw! Ha? Bakit hindi ako? Ikakasal na ako bukas. Tapos ngayon umihirit ka pa? Ano ba kasi? Ayos ka ba? Ha? Takot akong mawala ka. Ganon din naman ako. Dapat sinabi mo sa akin agad. Ayos lang, huwag ka nang umiyak. Ayos lang. Tana. Takot akong mawala ka! Sige. Ganito. Huwag ko na lang ituloy ang kasal namin bukas. Ha? Pero kung pipiliin mo ko, mawala ang lahat sa'yo! Mawala ang lahat sa'yo! Uy! Tumayo ka. Uy, tama na yan. Uy, umayos ka. Uy! Kung mawawala ang lahat sa'yo, paano ba tayo magsasayaw sa buwan kung ganon, ha? Sisisihin mo lang ako bandang huli. Sisisihin mo ako! Umayos ka! Tama na! Uy, tingnan mo sarili mo, oh. Tandaan mo, Diyosa ka. Dapat hindi mo ginagawa yan sa sarili mo. Uwi na. Sino ka ba sa tingin mo? Uy! Uy! Nalilito kasi ako. Natatakot ako sa future. Huwag mong isipin ang future. Akong bahala sa future. Gusto kitang pasayahin. Congratulations! Ay, congratulations para sa akin. Ay, salamat at nagpunta ka. Hindi ko akalain pupunta ka rito. Oy, easy lang kayo. Siya ang aking asawa. Makukuha mo ang aming basbas pag kinasal ka na rin. Ay, talagang sinurpresa mo kami. Ikaw ang aming guest of honor. Halika, maupo ka rito sa aming table. Tumabi ka sa mga magulang ko. Halika, Mr. Lin. Dito tayo, Mr. Lin. Mr. Lin, dito tayo, dito. Okay, makinig kayo. Ladies and gentlemen, si Mr. Lin Sigong, ang presidente ng Shilling Group, ay pumunta dito sa ating salo-salo. Palakpakan natin siya! Zoyo!
I'm sorry. May sasabihin ako sa'yo. Magsimula tayo ulit. Ha? Tara. Pangako, paliligayahin kita. Huwag kang mangako sa akin. Hintayin kita. 5 years. 10 years. Pag kinasal ka na, anong mangyayari sa akin? Ayoko nun. Ayokong pagtawanan at ikondena ng mga tao dahil kinida mo ako. Ayoko mabuhay ng ganon. Maliwanag. Sidang, ang gusto ko lang naman ay mahalin ako. Mahal kita. Mahal na mahal. Zoyo. Wag! Magsimula tayo ulit. Ayan ka na naman, padalos-dalos. Nagsisisi ka lang. Hindi ako padalos-dalos. Hindi ko alam na miserable ang buhay hanggang sa nakilala kita. Akala mo'y maayos ako sa panlabas. Pero pinapaikot ako ng pera. Naging alipin ako nito. Pinanganak kang ganyan, kaya ang baguhin pa yan ay mahirap. Hindi. Dapat magbago. Kailangan ko magbago. Kailangan kong magbago. Noong 12 ako, nagpalunod ang mama ko sa ilog. Siya at ang papa ko ay mga biktima ng pinagkasundong kasal. Hindi nila mahal ang isa't isa. Zoyo, ayokong ulitin ang kamalasan ng mga magulang ko. Lumayo tayo. Magsimula ulit. Hindi. Lumayo tayo. Magpakalayo-layo tayo. Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Hello? Ate, nasan ka? Dito. Saan ka? Huwag ka na magsinungaling. Kasama mo si Mr. Lin. Nakita ko kayo. Xiaoye, nasan ka? Sa lugar na mataas. Sa lugar na alam mo. Nagkasama na kayo doon ni Mr. Lin. Anong ginagawa mo? Lumayo ka! Papel! Layuan mo ako! Umalas ka muna dyan! Ayaw kita makita! Xiaoye, mali ang iniisip mo. Dito ba siya na in love sa'yo, ha? Hindi niya ako mahal. Huwag ka magsinungaling! Nagsisinungaling ka harap-harapan! Inutungo ako na parang isang bata. Nagkasama na kayo, di ba? Nasiyahan ka, di ba? Hindi! Kumalma ka lang! Huwag kang iwalag! Inuuto mo ako! Hindi talaga! Ano ang shirt na to? Shirt
Mr. Lin, si Mr. Gao nandito na. Hello. Mr. Lin, aalis ka ba? Anong oras ang flight mo? 8:00 ang flight. Paalis na nga ako. Sayang naman, aalis ka. Mahirap makakilala ng importanteng katulad mo. Ngayong sa Hong Kong ka na mamamalagi, hindi mo na siguro ipagkakailang kilala mo ako, di ba? Tawag ka pag nasa Hong Kong ka. Ititreat kita. Huh? Totoo? Pangako yan, ha? Excuse me, sir. Gusto mong isabit ko ang coat mo? Thank you. Pakialis lang ang mga mahalaga. Thank you. Mag-ingat sa pagtawid sa intersection. Walang pedestrian footbridge.
ba sabihin ng 3 stages ng love? First, babaeng umiiyak. Second, lalaking pinunasan ng mga luha niya. At third,